Bakit sinasabi ng mga maagang Bitcoin investor na si XRP ay ginawa para sa moment na ito? Yan mga ka-crypto, isa pong early Bitcoin investor na si Pampios ay meron po siyang matinding pahayag ngayon dito. Sabi niya, XRP was built for this moment. At base po sa mga datos, may bigat ang kanyang mga sinasabi. Sa bagong ADP deployment report, lumabas po na ang US small businesses ay nagbawas ng halos 120,000 na trabaho nitong nakalipas na buwan ng November. Hindi po ito normal drop. Ang mga firms na may isa hanggang 11 na empleyado ay nag-alis po ng 46,000 na mga workers. At ang mga kumpanya na may 20 hanggang 49 na empleyado ay nagtanggal naman ng mga 74,000 na workers. Kaya ang tawag po dito ni Pampios ay structural weakness. At ito raw ang pinakamalalang stress level mula pa noong early pandemic ng taong 2020. At ayan ang ating sunod na katanungan ay ano po ba ang ibig sabihin ng 6 months of pain para sa market? Ayan, hindi lamang po ito 1-month anomaly. Sabi po ni Pampios dito, 6 sa huling 7 buwan ay puro job losses ang small business sector. Kaya ang total ay 264,000 jobs ang nawala mula spring hanggang ngayon. Kaya para po sa isang ekonomiya na umaasa sa small businesses for employment, malaking red flag po ito. At alam naman po natin sa financial cycle, kapag mahina po ang mga small business numbers, may chain reaction po ito. Mas kaunti ang hiring, mas kaunti ang spending, at mas lumalakas po ang takot sa recession. Kaya dito po pumapasok ang pinakamahalagang punto ni Pampios dito. Ngayon ay ang weak employment ay nagre-resulta sa policy easing. At kapag may liquidity, may galaw. Ayon po kay Pampios, ang ganitong klase ng data, halos automatic po ang response ng mga policy makers. Liquidity support, rate cuts, monetary easing, at kapag bumabagsak ang ekonomiya, hindi lahat ng mga assets ay nakikinabang. Hindi raw ito panahon para sa hyper-speculative tokens. Pero para po sa mga assets na may utility, may regulatory progress, at saka may institutional backing. Sa madaling salita, dito raw po pumapasok ang moment ni XRP. Ngayon ay bakit si XRP? Ano po ang nakikita ni Pampios na hindi po nakikita ng iba? Ang unang dahilan ay ang mga ETF. Sabi po ni Pampios, ang pagdating ng mga XRP ETF ay nagbubukas ng bagong highway ng inflows mula retail at saka institutions. Hindi po hype, kundi structural po ang effect. Ang pangalawang dahilan ay ang multi-year lows ng mga XRP exchange reserves. Ibig sabihin, lumiliit ang available supply for selling. Sa isang asset na may real-world use cases, ang tightening supply ay isang major bullish signal. Ang institutional tool ay katumbas po yan ng mas malaki at mas malalim na adoption. Yan, dagdag pa ni Pampios dito, may mga ongoing development ng settlement tools, treasury systems at enterprise-grade solutions para sa XRP ecosystem. Hindi po ito meme utility. Ito ay real implementation. Kabilang po dito ang RLUSD na nagbibigay ng compliant, stable liquidity para sa mga institutions na ayaw ng regulatory risk. At sa global landscape, patuloy po na lumilinaw ang rules para kay XRP, lalo na sa Europe at saka Asia. Ang sequence ay ang mahinang economy
ay mapupunta sa easier policy pagkatapos ay liquidity flow. Yan, ang simpleng sequence daw na ito ayon kay Pampios ay mahina ang mga small business jobs. Kaya mag-iis yan, or luluwag ang policy. At dahil dito ay dadami ang liquidity. Pero hindi lahat ng mga assets ay makikinabang. Ang capital flows raw ay lilipat sa tokens na may real-world function at saka regulatory structure. At dito po niya sinabing XRP was built for this moment. Hindi raw ito slogan, kundi alignment ng macro conditions plus ecosystem maturity. Paano kung tama siya? Ano ang susunod na pwedeng makita sa chart? Kung tama ang sequence ni Pampios, pwede pong magkaroon ng rotation ng liquidity papunta sa tokens na may malakas na institutional adoption. At sa kasalukuyang environment, ang XRP ay tugma sa mga may ETF, may bumabagsak na exchange reserves, may enterprise tools at saka may regulatory clarity. Pero syempre, depende pa rin po sa policy decisions, speed ng legislative developments at appetite ng mga institutions. Kaya ang tanong ay handa ba ang market kapag dumating ang next liquidity wave? At bilang panghuli ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito? Ayon po dito kay Pampios, oo, ang X factor ni XRP ay hindi po meme, hindi po hype, kundi alignment. Ang macro weakness ay mauuwi sa policy easing, pagkatapos ay institutional rotation, at sa huli ay utility tokens. At ang buong crypto space, ilan lang ang may utility plus liquidity plus regulation. Kaya para po sa mga maagang Bitcoin investor, at katulad po ni Pampios dito, malinaw po ang narrative. XRP was built for this moment. Yan, ginawa po siya para sa panahong ito. Kung paano po ito maglalaro sa taong 2026 or next year, ay nakadepende po sa mga policy makers, regulators at saka institutions. Pero malinaw po ngayon. Yan, ngayon pa lang ay napakalinaw na nagsisimula na ang paggalaw ng mga puzzle pieces. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.